Lord, pupurihin ka namin ngayong umaga, Panginoon, at pasasalamatan. Panginoon, just listen to our voice, Lord God. Maraming salamat po. May we pray. Amen. Come on, let's worship God! Yes, Lord Jesus. Come on, we'll sing. Praises rising, eyes are turning to you. We turn to you. Hope is stirring, hearts are yearning for you. We long for you. 'Cause when we see you, we find strength to face the day. In your presence, all our fears are washed away. Wash away. Hosanna, Hosanna. You are the God who saves us. Worthy of all our praises. Hosanna, Hosanna. Come have your way among us. We welcome you here, Lord Jesus. Hear the sounds of hearts returning to you. We turn to you. In your kingdom, broken lives are made new. You make us new. 'Cause when we see you, we find strength to face the day. Amen. In your presence, all our fears are washed away. Wash away. Hosanna, Hosanna. You are the God who saves us. Worthy of all our praises. Hosanna, Hosanna. Come have your way among us. We welcome you here, Lord Jesus. We praise your name, Lord. Hallelujah. We find strength to face the day. In your presence, all our fears are washed away. Yes, you are, Lord. Yes, when we see you, we find strength to face the day. In your presence, all our fears are washed away. Wash away. Hosanna, Hosanna. You
adore Christ the everlasting Lord. Light and life to all He brings, risen with healing in His wings. While He lays His glory by the herald angels sing, glory to the born King. Listen. Hosanna, Hosanna, you are the God who saves us, worthy of all our praises. Hosanna, Hosanna, come have your way among us. We welcome you here, Lord Jesus. Hosanna, Hosanna, you are the God who saves us, worthy of all our praises. Hosanna, Hosanna, among us. We welcome you here, Lord Jesus. We praise your name. Oh, hallelujah. Glorify your name, Lord. Thank you, Jesus. Oh, God. Praise your name, Lord. You are great. You are wonderful. Beautiful God. Beautiful God. Merciful. Thank you, Jesus. You are great, God. Indeed, Lord God. You are great in our life. Hindi ka nagkulang sa bawat isa sa amin, Panginoon. Almost 2 years, Lord God. Nananatili kaming malakas, Panginoon. Almost 2 years, Lord God. 2 years, Lord God. Dito kami nakatayo, Panginoon. Dahil sa grasya mo, Panginoon. Dahil sa grasya mo, Panginoon. Yun lang ang masasabi namin, Panginoon, kundi ang salamat. Salamat, Panginoon.
in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven above. And how great is our God. Sing with me, how great is our God. You know we'll sing how great is our God. Once again. And how great is our God. Yes, you are, Lord. Sing with me. Sing with me. Is our God. You know we'll see how great, how great, how great is our God. Sing it once again. Oh, how great is our God. Yes, Lord. Yes, you are God. Yes, our God. You know we'll see how great is our God. Yeah. How great is our God. You sing with me how great you are, Lord. Yes, you are, oh God. Oh, we'll sing how great is our God. We will lift your name on high, oh Lord. It's your that name above all name. Oh, hallelujah. Yes, Jesus. And my heart will sing. How great is our God. You're the name above all names. Your name, Lord. You are worthy of our praise. And my heart will sing. How great you are, Lord. How great is our God. We will sing how great you are. How great is our God. Sing with me, how great is our God. You know, see how great is our God. Yeah. And how great is our God. Sing with me, how great is our God. Yes, you are, Lord. How great
great Lord. Hallelujah. We praise your name on high. We praise your name on high. In our life, in our mind, oh, in our all, oh Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you sa big presence, oh God. Thank you sa presensya, Panginoon. Dahil sa presensya mo, Panginoon, lumakas kami, Panginoon. Right now, Lord God, we are ready to face our tomorrow, Lord God. We thank you, Lord. We love you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Good day, Life Giver Church. It's time to plant a seed and give. Life Giver Church wants to thank you for your generosity. Because of your obedience in giving, lives are being changed, families are being reached, and the gospel is being spread. Despite of what is happening, you are constantly and continuously giving what is due for the Lord, and He will definitely bless you even more. With that, to excite you more, let's take a look at our Project Solomon building facilities. Our Life Giver pledgers are all out and on the move. We would like to say thank you for your heart to give for Project Solomon and for being part of our 36 months pledge campaign as we build God's kingdom for this generation and the next. Feel free to visit projectsolomon.ph or scan the QR code on your screen for easy access. Click the 36 months pledge, click sign up now, fill out your information needed. Just imagine how your faithful giving of 1,000 or more will change not just the city, but the world. As it says in 2 Corinthians 9:6-8, remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. We give not under compulsion, but we give what we have decided in our hearts. We made giving easier just for you. You can give via GCash. Just scan the QR code on your screen and you can make your giving. You can also give through bank transfer. Just a reminder, if you want a receipt of your tithes or Solomon pledges, kindly upload your deposit slips to lifegiverchurch.ph/give. Happy giving, generous church!
Let's continue to worship the Lord our God. Hallelujah. Let's worship the Lord. Let's worship the Lord. Let's feel His wonderful presence. Praise the name of Jesus. Oh, you were such a great Lord. Come on, sisters and brothers, in your respective homes, let's worship the Lord our God. Come on, come on, come on. Hallelujah. We give you glory. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus, Jesus. We give you honor, God. Hallelujah, Lord. Let's declare the greatness of our God in our lives as we worship Him. Great is the Lord and most worthy of praise. The city of our God, the holy place, the joy of the whole earth. Great is the Lord in whom we have the victory. He aids us against the enemy. We bow down on our knees. Let's worship Him. Hallelujah. God, Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven above. I want you all to lift up your voices, lift up your hands to Him as we continue to worship Him. Great, you are great, God. He's the Lord and most worthy of praise. The city of our God, the holy place, the joy of the whole earth. Ooh, great is the Lord in whom we have the victory. He aids us against the enemy. We bow down on our knees. We bow down on our knees. Oh Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven above. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven above. How great is our God? How great
na buhay. We thank you, Lord, and we give you all the glory. Oo. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Marami pa tayong awitan. Nga pala, wag po kayo aalis. Don't leave the link, don't leave the virtual service. Meron pa po tayong awitan. Bangon Cebu, Bangon Visayas, Bangon Mindanao. Ang Puso Movement, ang Life Giver, kasama ng HMNet, ay buong puso pong nagsasabi sa inyo na kami nasa likod nyo. Hindi lang ho panalangin. Hindi lang ho panalangin. Kami po'y sasama po sa inyo sa inyong bagong paglalakbay. Kaya kahit na nagkaroon tayo ng suliranin, nagkaroon ng disaster, gusto ko pong batiin ang Mindanao at ang Cebu, maging ang buong Visayas ng maligayang Pasko at manigong bagong taon sa inyo lahat. Palakpakan natin ang ating mga kapatiran. Rejoice! Jesus is with us. Amen? Amen? Purihin ang Panginoon Diyos. Hallelujah. At kuha natin ating mga notebook, ballpen, sapagkat isang napaka-mind-blowing preaching ang ating pong maririnig ngayong umaga pong ito. Okay. Gusto niyo ba akong kumanta? Okay. Very good. Walang tao sa kasaysayan ang bonggang kapanganakan tulad sa ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat kahit ang mga sanggol na anak ng mga maharlika, kung paano ito pinaghandaan sa kanilang pagluwal, ay hindi ho papantay. Naku, kailangan ko ng maingay na crowd. Hello? Andito pa ba kayo dyan? Okay, ang dami-dami natin dito sa loob. Help me. Hallelujah. Ay hindi papantay sa kapanganakan ng ating pong tagapagligtas. Wala hong pwedeng pumantay sa kapanganakan ng ating Panginoon. Let's pray and ask the Lord for His illumination. Lord, maraming salamat po sa araw po na ito. Sama-sama po kaming nagsisimba, sumasamba, at naniniwala kami, Panginoon, that you will talk to us through the message of Christmas. Be with us, O Lord. Bigyan mo kami ng saya. Pinupuri ka namin. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon Diyos. Sino ang sumali sa kapanganakan ng ating Panginoon? Sabi ko nga kayo na, meron bang tatapat sa kapanganakan ng Panginoon? Talaga bang siya na? Siya na ba? May papantay ba sa kapanganakan ng ating Panginoon? Ayan ang ating pag-uusapan. Sino-sino ang sumali sa kapanganakan ng ating Panginoon? So, mabilis lang po ito. Sapagkat mamaya ay aawitan pa namin kayo ng mga carol songs upang i-celebrate ang Pasko pong ito. Sino-sino ang sumali sa kapanganakan ng Panginoon? The title of my word today is When Christ Was Born. Hallelujah. Amen? Purihin ang Panginoon. Number 1 is political realm. Sumali ang mundo ng politika. Ayan. Sumali ang mundo ng politika. Maging ang mundo ng politics ay lumahok sa kapanganakan ng ating tagapagligtas. At ito po ay si Augustus Caesar. Purihin ang Panginoon Diyos. Tingnan natin, nagkaroon siya ng census, okay, at sinensus niya ang buong mundo. Luke chapter 2, 1-7. Luke chapter 2, 1-7. In those days, Caesar Augustus issued a decree that a census should be taken of the entire Roman world. This was the first census that took place while Quirinius was governor of Syria. This was the first census. And everyone went to their own town to register. So Joseph also went up to the town of Nazareth in Galilee to Judea, to Bethlehem, the town of David, because he belonged to the house of the line of David. He went there to register with Mary, who was pledged to be married to him and was expecting a child. And when they were there, the time came for the baby to be born. And she gave birth to her firstborn, a son. She wrapped him in clothing, and placed him in a manger because there was no guest room available for them. So ito po yung census. So paano sumali yung political realm? Nagpa-census si Octavian na tinawag na Augustus, at ang word na ito means to be supreme.
Kaya pinalitan niya yung pangalan niya eh. And so para i-consolidate niya yung buong mundo, ang ginawa niya, gumawa siya ng census. But ang idea ng census, behind dun sa idea ng census was taxation. I-tax ang buong mundo para i-consolidate ilan ang population pero sino ang bibigyan ng buwis. So ang question, ano ang participation nitong tinatawag nating census na tinatawag din nilang first enrollment? I-enroll ang lahat eh. Consolidated na yung buong mundo na yun eh. So tinawag itong first enrollment ng buong consolidated Roman world. Iisa lang ang mundo noong araw. Wala hong iba't ibang bansa. Wala hong ganon. So ang kailangan ngayon ay ang census. Pero ang purpose again ng census ay taxation. So ayon sa kwento, anong kailangan mangyari? Noong ni-reveal na nung anghel na buntis si Maria, ang dalawang magkatipan ay nasa Nazareth. Yan. And so nung nagkaroon ng census, kailangan ngayong umuwi ng mga individual sa kani-kanilang mga bayan. Parang boboto. Uuwi ka sa bayan mo. Ayan. O so yun ang kwento. So kailangan bumalik. So sa panahon na ito, dahil buntis si Mary, malaki ang haharapin ni Joseph at ni Mary sa lumalaking tiyan. Okay? At nung panahon na yun, hindi pa talaga sila officially, nakasal. Sila ay nasa Nazareth. So tatlong bagay, apat na bagay ang kailangan natin maintindihan. Unang-una, yung census ni Octavian o ni Augustus ay una, anxious o atubili si Joseph na alisin na sa Nazareth si Mary. Sapagkat lalaki yung tiyan eh. Kaya lang, dahil sa census, nakatulong ito upang umuwi si Joseph at hilahin si Mary pabalik ng Bethlehem. Since si Joseph ay taga Bethlehem. Now, ano ang dahilan? Para iiwas ang asawa, maging siya, sa pressure ng skandal. Sa una-una, iiwas silang dalawa sa iskandalo na pwedeng mangyari. So may reason para sila umuwi doon sa census. Pangalawa, ayon sa batas, hindi naman kailangan sumama ni Mary. Pwede naman yung lalaki lang ang pumunta para sa census, para di maitala sa pagbabayad ng buwis. Si Joseph ay sapat na para maitala sa census. Pero nagkaroon ng reason silang umalis nga sa Nazareth. Pangalawa, upang iwasan si Marites. Maraming Marites Gossip. So una, iwasan si scandal. Mai-involve ang buong pamilya. Pangalawa, iwasan si gossip o chismis. Tama ba yun? Number 3. Pangatlo, naging paraan ng Diyos alisin si Mary sa Nazareth dahil nga sa order ni Augustus sa posibleng pangatlo kamatayan na pwedeng igawad kay Mary. So yung scandal, iwasan. Yung gossip, iwasan. Pero kung doon manganganak sa Nazareth, babatuhin ang babae at malamang buntis, babatuhin ang babae upang mamatay. Pangatlo yun. At pangapat, ay upang ma-fulfill ang Micah 5:2 na ipanganganak ang sanggol hindi sa Nazareth, kung hindi sa Bethlehem. Ulitin ko ulit. So fulfill ang Micah 5:2 na pinasinasabi na ipanganganak ang Mesyas hindi sa Nazareth, Galilee, kung hindi, sino? Kung hindi saan? Sa Bethlehem. So ibig sabihin, ang laki. Biro mo, buong mundo ang kailangang baguhin para i-fit doon sa mag-asawa, para ipanganak si Jesus ng walang scandal, walang gossip, marites, at saka maricon, ano ba yan? Maritoni, Marisol, at Marimar. So, ang dami yan yung mga pangalan na yan, hindi naman po kayo tinutukoy ko kung sino man yan, So, ano yan abbreviation ng dalawang salita, whether kung ano yan, So, yun. Ibig sabihin, fulfill ang scripture, So, pati political realm ay sumama at sumali sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Tatanungin kita, sino ang ipinanganak na sumali ang isang buong bansa sa kapanganakan niya? Wala. Liban sa ating Panginoon. Number 2, hindi lang yon.
lumahok pati ang religious realm. Maging ang mundo ng relihiyon ay sumali. Pero natin kukunin yung scope, puntahan natin ang Palestine, sapagkat sa panahon na yon ay may mga faction ang relihiyon, pero nakakagulat, iisa lang ang kanilang panawagan. Dumating ang Mesyas. Unang-unang grupo na nananalangin, dumating ang Panginoon ay ang mga Pharisees. Ang mga Pharisees. Ano sabihin ng Pharisees? You know, Pharisee, yung malalayo ang tingin, okay? So Pharisees is the separated one. Ang mga taong ito ay belong sa middle class at ang mga Pharisees na ito ay naniniwala na dapat incorruptible ang buhay ng tunay na sumusunod kay Yahweh. At sila ay strict sa pagpa-follow ng Mosaic law. Hinarap ng Panginoon yan. Ang mga ito po ay nananalangin, dumating ang Mesyas nung panahon na yan. At nag-start na ito ng 160 years ng pananalangin nila na ang Panginoon ay dumating na. Pangalawang grupo na nananalangin, dumating ang Panginoon ay ang mga Sadducees. Ito po yung mga malulungkot. Sadducee. Okay? Sadducees, from the line of Zadok, na kilala nung panahon ni David at panahon ni Solomon. At ang mga ito ay mga aristocrats na mga mayayaman na mga pare nakabay lang sa Sanhedrin. Narinig nyo yan sa Bible, nababasa nyo yan. Huwag kayo matatakot dyan, hindi ho kayo aanuhin ng mga words na yan. Huwag kayo matatakot dyan. Okay? At ang mga ito po ay mas less numerous sa Pharisees. Kasi yung Pharisees, merong na-mention na 6,000 pious na mga Pharisees. Ito, less ng konti. Okay? At ang mga ito po ay naniniwala na kailangan ng dumating ang Mesyas. Maging sila. Pero ito mga compromisers ito na parang mga Christian din ito na nagko-compromise sa kanilang faith sapagkat hinahalo nila ang mundo sa kanilang relihiyon. Yan yung mga Sadducees. Okay? Pangalawa na tayo Sadducees na tayo. Oh. Okay? Pangatlo is ang mga scribes. Ayan, ang mga scribes. Ito naman ay hindi ito sect, pero ito ay vocation. Okay? At ang mga scribes na ito, sila po ay may full-time work na i-copy. Okay? I-copy ang lahat ng mga sacred texts at sila ang mga lawyers. Okay? Ang mga lawyers. At ang mga lawyers na ito po ay walang iba kundi ay mag-interpret ng Bible at accurately i-interpret ang scripture. Kaya pag may problema ang mga Pharisees, Sadducees, sila ang tatanungin kung tama. Para silang Supreme Court na nagbibigay ng right interpretation ng Bible at naglilimbag ng Bible ng maraming beses upang ibigay sa mga synagogues. So yan ang mga scribes. At ang huli ay ang mga essenes or essence. Mga essenes ay ang mga parang mga mystic na lumayo na sa Palestine, lumayo na sa urban places at pumunta na sa mga kuweba upang doon din maglimbag ng scripture. At naubos din ang grupo na ito kasama rin ng scribes nung panahon na sira ang buong Jerusalem. Try to imagine, may faction sila, iba-iba sila, pero nagkakaisa sila na kailangan dumating na ang Mesyas. Pati sila nag-expect. The religious realm, okay, ng panahon na yon ay were joining, praying for the coming of the Messiah. And amazingly, sinagod sila ng Panginoon. At ang nakakalungkot, hindi sila pumunta nung pinanganak ang Panginoon. Bagamat ang scribe ay tinanong ni Herodes kung saan ipanganganak, sinabi lang yung lugar at saka yung address para i-deliver ang mga Shopee at Lazada products. Pero hindi ho sila pumunta. Purihin ang Panginoon Diyos. So nag-join ba ang mundo ng reliyon? Yes. Nag-join ba ang politics? Yes. Pangatlong nag-join is the realm of literature. Pati ang mga sulat ay tungkol sa pagdating ng Panginoon. Okay? Maging ang mundo ng realm ng literature at isang pinakamatandang literatura ang naisulat tungkol sa pagdating ng Mesyas, Genesis 3:15. Genesis 3:15. And I will put enmity between you, tingnan natin, Genesis 3:15. Okay, very good. I'll put enmity between you and the woman, and between you, your offspring and hers, and he will crush your head and you will strike his heel.
4,000 years before the birth of Christ. Yan muna, Genesis 3:15 muna tayo. Okay? So 4,000 years before the birth of Christ, sinabi na darating na siya. Na ipanganganak siya ng isang babae. Yan. Tawag sa kanya ay seed of the woman. Isang matanda o isa sa pinakamatandang literature, Genesis, ang nagtala na sa pangatlong chapter pa lang nito na darating ang Mesyas at ang tinutukoy ay ang kapanganakan niya na siya ay totoong tao. Galing sa literature ng Genesis na isang ancient book na pinakamatandang book sa buong mundo. At ang nakakagulat, 700 years bago ipanganak si Christ, isa ulit matandang libro ang naisulat, Isaiah. Ayan, Isaiah. Isaiah. Dalawang verses ito. Sabi rito, 700 years before the birth of Christ, sinabi na yung woman na sinasabi ng Genesis, okay, is a virgin. Tama ba? Therefore, the Lord Himself will give you a sign. The virgin will conceive, give birth to a son, and he will be called Emmanuel. So, sinabi rito, 700 years to. Matanda rin itong sulat. Nga pala, best-selling book itong Isaiah. Ang buong mundo may copy nito. Hanggang dulo ng Roma, merong copy nito. Hindi ako naglimbag. Tumulong lang ako sa kanila na maikalat nila. Okay? Purihin ng Panginoon. At ang sinabi rito, yung babaeng seed of the woman ay virgin. At sinabi na lalaki ang bata. At sinabi ang pangalan, pinakamagandang pangalan sa buong mundo, Emmanuel. Pinakamagandang pangalan niya. Naipasok ko. Galing. Hindi ko lang naisip yun. Amen? So grabe. Tanungin kita, paano kung mali si Isaiah na hindi babae ang manganganak? Pwede naman ngayon yun na. Pangalawa, paano kung babae pero hindi virgin? Meron din nun. Okay, tumingin sa akin. Pangatlo, paano kung ang panganganak ay hindi naman lalaki? Paano kung babae? O paano after lalaki? Pero pagdating ng 12 years old, nagkakaproblema yung bata. So magkakaproblema tayo. Tama ba ba? Oh. So ang Isaiah ay isang respected book. Punong-puno ng hula. Authentic yung book. Lahat ng hula nagkatotoo. At naging best supplied na book sa buong mundo na nailagay sa mga sinagoga. At ang book na binasa ni Christ, if you remember, ay itong book na ito. Isa pa ulit, hula ni Isaiah, 700 years old, yung literature. Isaiah 9:6. For to us a child is born, ayan, very good. Okay? And the government will be on his shoulders, and it will be called Emmanuel. It will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace. So sinabi, a child is born, ibig sabihin, tao ang ipanganganak. But to us, a son is given, Diyos din ang ipanganganak. Sabi ni Isaiah, bata, tao ang ipanganganak, a child, sabi, a child is born, but a son is given. At hindi lang yun, yung bata will be a king. The government will be on his shoulder. At hindi lang siya, he is also God, a wonderful counselor, mighty God, and from eternity, everlasting Father. At hindi lang yon. He is the Prince of Peace. Accurate. Matandang libro yun. 700 years old yung book. Kung may kopya po kayo niyan, mayaman na ho kayo kung may kopya kayo ng Isaiah. Ako po wala. Ang nakuha ko, Bisaya. Ang nakuha ko. Hindi ko Isaiah. Puro Bisayan book. Another book, 732 years old, bago ipanganak si Christ, Micah 5:2. Pinuno ng mga old ancient books ang kapanganakan ni Jesus. But you Bethlehem, Ephrathah, though you are small among the clans of Judah, out of you will come for me one who will be ruler over Israel, and whose origin are from the old and from ancient times. 732
years before Christ. Sumulat si Micah. Sinabi, anong sinabi niya? Kung saan ipanganganak ang bata, na itala ang unang location sa Waze. Sinabi, ipanganganak ang bata sa Bethlehem. At ang ibig sabihin ng Bethlehem is house of bread. Realm of literature, join the birth of Christ. Yung isa, 400 years, 4,000 years before Christ, plus 2,000, 6,000 years old, yung isang book. Yung isa naman is more or less around 3,000 year old na yung book, yung dalawa, at yung isa rin, Micah. Saan ka nakakitang libro na sumali sa kapanganakan ng ating Panginoon? So this leads me to point number 4. Ready? Are you ready? Pakisuot lang yung helmet. Isuot ang helmet sa inyong mga ulo. Okay, isuot lang. Kasi baka tumalsik ang mga ulo na, ang mga utak natin dito sa pang-apat. Pakilagay po, pakisuot. Suot, ayan. Naku, baka tumalsik. Ayan. Ready? Celestial realm. What is celestial realm? Okay? The participation of unang-una, dalawa itong celestial realm eh. Una, pag-uusapan natin, when you say celestial, okay, hindi ho siya sa mundo, celestial, whether referring to stars or referring to angels. Nag-join ba una yung angels? Opo. Saan ka nakakita ng pinanganak yung bata, sumali ang anghel. At hindi ho sumali anghel. Ang sumali ho ay host. Sabihin ng host. Ang host, ibig sabihin, milyong-milyong anghel ang kumanta sa kasal. Sa birth ni Christ. Luke 2:8-14. Luke chapter 2:8-14. And there, pinanganak na ang Panginoon sa Kristo, and there were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over their flocks at night. An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them. And they were terrified. Naku, yung mga shepherds, nagpapastol, biglang may lumitaw na anghel. But the angel said to them, takot at takot eh. Do not be afraid, bring you good news that will cause great joy of all the people. Ano yun? Today in the town of David, a Savior has been born to you. Saan pinanganak? Sa town ni David, doon pinanganak. Pangalawa, He is the Messiah. The awaited King. Yung hinihintay ng yung hinihintay ng mga Pharisees, ng religious group. Pangalawa, this will be a sign to you. You will find a baby wrapped in cloths and lying in a manger. And suddenly, what happened? Yun na, pinuntahan na ngayon nila. Nung pinuntahan nila, nakita nga nila, ito na yung bata na sasabsaban. And suddenly, a great company of the heavenly host, ito na, bumaba ang napakakapal, milyong-milyong anghel, appeared with the angel, yung mensahero, praising God and saying, ito na, kinanta na ang unang-unang recorded na carol songs na hindi na ilagay sa YouTube. Glory to God in the highest heaven, and on earth peace of those whom His favor rest. Hello? Sumali ba ang anghel? Yes. Pero hindi lang ho anghel ang sumali sa kapanganakan ng ating Panginoon. Baka may nakita ho kayong pastor na nung pinanganak ay sumali ang anghel. Pantay po. Oh. Meron ho ba kayo nakita na founder ng church ng pinanganak sumali ang anghel? At kung meron man iba pang anghel ang sumali po, hindi ho yun ang tinutukoy natin. Kaya mag-ingat po tayo pag sinasabing, magpakita sa akin ng anghel. Ito po, hindi po isang anghel. Ito po ay milyong-milyong anghel ang nagpakita sa mga shepherds. Next, participation of celestial bodies. When you say participation of celestial bodies, celestial realm, nakita natin, ang anghel sumama, pero pati ang celestial body sumama. What is celestial bodies? Astronomical activity. Yan. Pati ang mundo ng astronomy, hindi astrology Astronomy. Sabay-sabay nga astronomy. Yan, astronomy o kalangitan. Alam ba ninyo na punong-puno ng astronomical activity ang birth ni Christ? Puntahan natin kasi sasagutin natin anong
Anong star ang nagturo sa Magi para ipanganak ang Panginoon? Alamin natin mabuti yun. Are you ready? This will blow your mind. Matthew 2:1-2, after Jesus was born in Bethlehem in Judea, during the time of Herod, Magi from the east came to Jerusalem and asked, "Where is the one who has been born King of the Jews?" Nagpaliwanag pa yung mga Magi kay Herod. Nga pala, this is Herod the Great, the notorious king of Palestine. Siyang pinagtanungan, mali. Pag nalaman ni Herod na may haring pinanganak, anong gagawin niya? Yung anak nga niya, pinatay niya eh. Sabi ng comment na magagaling na historian, mas mabait pa nga si Herod sa baboy niya eh, kaysa sa anak niya eh. Pinagtanungan ngayon. At ang sabi nung tatlong Magi, ng maraming Magi, we saw his star when it rose and have come to worship him. Nakita po namin ang kanyang bituin. Matthew 2:9-12. After they have heard the king, they went on their way. Sinorkat na natin. The star they had seen when it rose went ahead of them until it stopped over the place where the child was. Yung bituin ni Lord, nagmo-move. O, paraphrase ko, parang naglalakad. Ako na, meron bang star na naglalakad? Aba, pa naglalakad ang star, magkakaproblema tayo lahat. So naglalakad yung star, tapos itinuro na kung nasaan yung bahay. So very clear ang scripture sa narrative ni Matthew na itinuro ng star yung bahay. So when they saw the star, they were overjoyed. Yung star, tinuturo yung bahay. Ayan, dyan mo pa-deliver yung Shopee. Mas mura ang Shopee kaysa sa Lazada. Kaya ang tagal ng delivery ngayon sa dami. So on the coming to the house, they saw the child was with his mother Mary, and they bowed down and worshiped him. Then they opened their treasures and presented him with gifts of gold, frankincense, and myrrh. And having been warned in a dream not to go back to Herod, they returned to their country by another route or road. Okay? So question. Ready na kayo? Anong star ito? Ano ang nag-guide sa mga Magi para makita nila ang bahay ng bata? Ang sabi ng iba ay comet. Meron daw bulalakaw. It was not a comet, but it was a planet. The planet was the planet Jupiter. So it was the planet Jupiter, and in those days, they could not tell the difference between fixed stars and moving stars. The moving stars are planet. Kasi umiikot siya sa orbit eh. Umiikot siya sa sun eh. Di siya yung moving stars. Diba? So the stars that moves are planets. So planets that moves is also stars. So Jupiter was the king. Ng panahon na yon, Jupiter was the king of the sky. It was not only the king, but in antiquity, it was called the King of Kings. Anong pangalan ni Jupiter? King of Kings. Remember, sabi ng Revelation that Jesus is the King of Kings. Okay? Okay? And Jupiter does something. May ginagawa si Jupiter na hindi nagagawa ng iba. Ano yon? Ayan. And it was called retrograde. Ayan. Retrograde means moving back and reverse. Siya lang po ang mag-move, tapos pwede siyang umatras. At sa kanyang pag-atras, makikita natin dito po, ayan po, ayan, ito ko na. Ayan, andito, ayan, ito ko na. Ayan. Makikita natin dito, ayan po yung retrogression. Okay? Yan ang ginagawa ni Jupiter. Ang ginagawa ni Jupiter, nakaka-create siya ng halo. Tama ba? Ano yung halo? Yung pag nagda-drugs ka, lakas ng tama mo, halo po yun. Hindi po yun ang tinutukoy ko. Yung halo ay nakakapag-create ka ng circle. Okay? At, yun, okay? So, nakakapag-create siya ng circle sa sky or halo. So, nung makita ng Magi ang star, si Jupiter was creating a crown.
crown over one star. Ang nga pala, nagkikreate siya ng halo para palibutan ang isang star. May another star ulit. So anong star yon? Mega star? Superstar? Di ho. Yung star po na yon, ang tawagin ay Regulus. Ayan po. Makikita po natin. Regulus. Ayan. Yung Regulus, kung tawagin yan, is the king star. So yung planet Jupiter represent Jesus, tsaka si Regulus, okay? Si Regulus po na isang star na part yata ito ng Leo. Checkin na lang natin po sa constellation. Part ito ng Leo. Okay? O tama. Constellation of Leo si Regulus. Okay? So si Regulus means little star. Ayan. Ayan na. Little star or, balikan natin anak ulit. Little star, ayan na, tinuturo ko. Ito, tinuturo. Ayan. Very good. Thank you. Regulus means a little star or king star. Okay? Tapos, asa na si ano? Jupiter means the king planet or king of kings. Sa mga kapatid, anong star ang sinutukoy ng Magi? Yung dalawang star na yan. Nagtulong para ituro doon sa mga Magi kung saan nakatira ang Panginoon. Hello? Andiyan ba kayo? Kung tawagin, nga pala, si Jupiter, balikan natin si Jupiter, ay kung tawagin ay savior planet. Ayan, tanungin niyo ako why? Hindi ako astronomer, ha? Dati astrologer ako. Okay. Okay? Makakakita ka ng babae na iyo mapapangasawa at siya ay magbebigay sa iyo ng sakit ng ulo sapagkat siya ay maganda lang. Ayan, di ba ganun yan? Tawag doon astrologers. Tama ba? Si Madam whatever ang pangalan. At ikaw ay makakakilala ng isang lalaki na pogi, pero may konting tsabe-tsabe lang ng konti, pero siya ay pogi na magbebigay sa iyo ng joy. Kuno. Ayan, ganun. So, ganun. Yun yung mga, ang tawag doon, horoscope. Hindi na tinutukoy natin. Ha? Are you okay? Balikan natin. So, si Jupiter means king planet o king of kings. Kung tawagin din ito ay savior planet. Kasi madalas nitong iligtas ang Earth sa mga comets. Babanatan ng mga comets na malalaki ang planet. Ang gagawin ni Jupiter, sa lakas ng kanyang gravity, sisip-sipin niya yung mga bulalakaw. At dahil sa malakas siya, itatapon niya ngayon sa ere. So, i-absorb niya ngayon yung comet, tapos itatapon niya ngayon sa ere. Kaya ang tawagin siya, kung tawagin siya, ay Savior Planet. At alam ba niyo na yan ang ginawa ni Christ? Nung tinanggap niya sa kanyang katawan ang ating kasalanan at tinapon sa kawalan. Hello? At ang Regulus ay nasa constellation, mamaya paliwanag ko yung constellation ni Leo, which is Leo is the constellation of the king. Naku! At nakita ito ng buwan ng Tishri, Feast of Trumpets. They were blowing the shofar to announce the birth of the king or induction of the new king. So, I have a bad news to all of you. Hindi ho December pinanganak si Jesus. Pero tuloy nyo na yung Pasko, wag lang nyo akong kalimutan. Bati-bati tayo lahat. Pero hindi siya December pinanganak. Buwan ng Tishri na pwedeng mag-fall ng September. Hello? Palagay ko 3. September 3, pinanganak ang Panginoon. Emmanuel eh. Di ba? May mga coincidence talaga nangyayari. Amen. Pero ito para naaaglas na eh. Okay? Andiyan ba kayo? Ayan, ha? Okay, ulitin ko ulit ha. Feast of Trumpets, they were blowing the shofar to announce the birth of the king or induction of the king. So itong star na ito ang nagturo sa mga Magi kung saan ang bata. Gumagalaw yung star. Gumagalaw yung star dahil nga sa retrogressions or retrograde. Moving backward or capable to reverse. Hello? Mabilis na ako. Wala na akong oras. Puri ng Panginoon Diyos. Letter B, constellation. Pag-usapan natin. Ito na. Ito yung mga constellation. At itong constellation na to, Bishop, ano yan? Tinuturuan mo kami ng horoscope. Hindi ko kayo tinuturuan ng horoscope.
Sapagkat ito pong constellation, may isang book sa Bible na punong-puno ng constellation at yan po ay ang Book of Job na pinakamatandang libro. Nang ibig sabihin ng constellation is Masara or Masara or Masarot. At ang Masarot po ay nagpo-provide ng 12 signs of zodiac. Okay? And there are 36 associated constellation. Lumalabas na itong constellation nito, may 48 lahat. At isang araw ay naghuhukay ang mga archaeologists sa isang ancient synagogue at nagulat sila na nakita nila ito sa flooring. Isang ancient synagogue ang nahukay at nagulat sila sa flooring na nakakita sila ng zodiac. Ayan, makikita nyo na may 12 constellation, may sub-constellation pa yan. All 48, pero yung 12 ang major. Ayan na, makikita ninyo. Oh. Tapos, nakita nyo, yung sa gilid na yun, 11 o'clock, Leo, ayan, nandyan na yan. Okay? Hanapin nyo. Okay? Tapos, makikita nyo, okay, yung 12 constellation, tapos yung gitna, tinan nyo yung gitna. Ayan, tinan nyo yung gitna. Yung gitna ay may 4 na images na nagsiserve bilang 4 seasons. Tapos yung tao na nasa gitna ay image ng araw. Nakulat sila sa synagogue, may horoscope. Hindi horoscope yan. Constellation po yan. Kasi yung constellation sa Hudyo ay kanilang calendar. Kalendaryo nila yan. Okay? At alam ba ninyo na kahit yung mga Egyptian, ayan, nasan tayo? Nasa kaliwa ninyo ay constellation din yan. Okay? Zodiac din yan. Zodiac yan ng Egyptian zodiac yan. Yung nasa kaliwa nyo. At itong nasa kanan ninyo, ayan, ay zodiac naman ng Chinese zodiac yan. Pag tinapat ko doon sa nakita kanina, pare-pareho sila ng sign. Bakit pare-pareho? Hindi naman sila nag-usap. Kasi matagal ng siyensya ang constellation. No, listen carefully. Genesis 1:14. And God said, let there be lights in the vault of the sky to separate the day from the night, and let them serve as signs. So magkakaroon, light, ano yung light sa sky? Stars! Sabi niya ganoon, to separate the day and the night, let them, stars, sun, stars. Let them serve as signs. Ano ang trabaho nito? Signs to mark sacred times, days, and years. So anong trabaho nito? Serve as a sign, tanda, picture. Para ano yun? To mark sacred times, yung mga banal na panahon, banal na araw, at mga banal na taon. Ang trabaho ng zodiac. Hindi horoscope ha. Zodiac. Kaya pag tinanong ka, anong horoscope mo? Cancer. Ay ako, hepatitis. Kakaproblema tayo dito mga kapatid. Hindi ko yun ang pinag-uusapan natin dito. Okay? Anong lights? Ayan na. So, ano raw ang sign? Para malaman mo yung sacred times? Years, day? Lights. Ano yung lights? Between. Alam niyo ba yung between? Yung pag sinuntok ka ng misis mo dito sa gitna, tapos nakakita ka ng stars, ang tawag doon, in between. My God, hindi yun pinag-uusapan natin. Tingnan nyo ito. Ready na kayo? Luke 21:25, sabi ni Jesus Christ, darating na ako, tama ba? Oo. Ano ang sign mo? Ayan. Luke 21:25, there will be signs where? In the sun, moon, and stars. On the earth, nations will be anguished, perplexity, or the roaring and tossing of the sea. So, sign. So, ano ang sign mo? Yung stars. Tingnan mo yung stars. Ano nangyayari? Meron bang buwan? May eclipse? Diba? Blood moon? Sun? Ano nangyari sa sun? Tingnan mo mabuti. Solar eclipse. Tingnan mo yung formation ng stars. Sign. Picture siya. Hindi siya nagsasalita pero picture siya. Kaya pag pumunta sa kuweba, nakakita ka ng picture ng lalaki, hindi naman nagsasalita. Mamaya-maya may picture ng leon. Tapos mamaya-maya may picture na tumatakbo yung lalaki. O ano sila sabi? O may lalaki na nakatapat ng leon, tumakbo yung lalaki. Pangalawang sign naman, pang-apat, uling-uli ay blood. Ano ibig sabihin nun? May nakain na. Hindi naman nagsasalita. Pero yung picture, nagsasabi ng salita. O, tingnan nyo ito.
Ito, wrong interpretation to lagi. Wrong interpretation. Romans 10:16-18. Mabilis lang. But not all Israelites accepted the good news. Hindi naman lahat ng Israelito tumanggap ng mabuting balita. For Isaiah says, Lord, who has believed our message? Sino ho maniniwala sa aming mensahe? Consequently, faith comes from hearing the message. Di ba ang pananampalataya ay galing sa pakikinig? And the message is heard through the word about Christ. At ang mensahe, ang pananampalataya makukuha kapag na-preach ang mensahe ni Kristo. But I ask, did they hear? Nakarinig ba sila? Of course they did. Paano sila nakarinig? Ika-umpisa pala ng pangangaral ng mabuting balita. Sumagot siya, their voice has gone out into all the earth, their words to the ends of the world. Ha? May nangaral na raw sa buong mundo hanggang sa dulo ng mundo. Ang nakakagulat itong text na ito, their voice has gone, ay from Psalms 19:1-4. Ang tinutukoy, hindi tao ang nangaral ng mabuting balita. So pag kinote mo ito, akala mo si pastor ang nangaral. Hindi. Nakuha ito ni Paul sa Psalms 19:1-4. Tingnan nyo to, Psalms 19:1-4. The heavens declare the glory of God. The skies proclaim the works of His hand. Day after day, they pour forth speech. Night after night, they reveal knowledge. Ha? Araw-araw, yung daw stars sa skies ay nagsasalita. Araw-araw daw ay nagbibitaw sila ng salita. Night after night, they reveal knowledge. Nagtuturo daw sila gabi-gabi ng kaalaman. They have no speech, hindi nagsasalita. They use no words, hindi siya gumagamit ng salita. No sound is heard from them. Hindi ka nakakarinig ng tunog. Yet, ayun na, verse 4, yet their voice goes out all into the earth. Their words to the ends of the world. In the heavens, God has pitched a tent for the sun. So, yung Romans 10, verse 18, ay hindi tao ang nangangaral ng good news. Sino ang nangangaral ng good news? Yung mga stars. Araw-araw, gabi-gabi. Hello? Ang problema, pag tumitingin tayo sa araw at sa mga bituin, ang inaalam natin, yung mensahe sa atin, ano ang stars ko? Ano ako? Virgo. Virgo ako eh. Virgin. Yung inasabi ng, di ba? Ano ang message sa akin? Sandali lang, hindi sa'yo ang message. Ang message at laman ng message, hindi ikaw. Sagutin ko sa'yo kung anong laman ng message mamaya. Hello? So, tingnan nyo ito. Ibig sabihin pala, yung stars, nagsasalita. Ang mensahe, meron siyang mensahe, sinasabi sa'yo. Hindi ikaw ang mensahe. Ang horoscope, ang inaalam ng tao, yung mensahe, di ba, sa kanila. Mamamali ka. Hindi ikaw ang mensahe. Nagsasalita sa iyo. Ang message ay sino? I'll give you two constellation. Two constellation. Dito ka mag-end. Na may kinalaman sa kapanganakan ni Jesus. Are you ready? Number 1 is the constellation of Scorpio. Yan. That's the constellation of Scorpio. Kung ikaw ay Scorpio. Okay? Constellation. Ikaw ang horoscope mo, Scorpio, ay ayan na. Pero ikaw nga ba yan? Hindi ikaw yan. Bakit po? Sapagkat yung constellation ng Scorpio na composed of 18 stars, shining stars. Genesis 3:15 ang mensahe. Tingnan nyo. Balikan natin. Genesis 3:15, and I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers. He will crush your head, and you will strike his heel. Wow! Balikan natin yung constellation ng Scorpio. Anak. A man, tingnan nyo yan, a man is standing, beneath is a scorpion. Tama ba? Kita nyo? Yung scorpion, may motion siya, and about to hit the heel. What? Diba? Kakagatin niya yung sakong. Ayun, no? Okay? Pero yung isang paa naman niya, may motion din na aapakan yung scorpion. Aba, Genesis 3:15 yung message niya. Nagsasalita si Scorpio na darating si Jesus at aapakan ang ulo ng alakdan. Problema ni Scorpio, lagi sa kanya, nakakapag-asawa na ba ako? Yayaman ba ako? Hindi ikaw yan. Nagsasalita si Scorpio
na darating si Jesus na aapak ng mga alakdan na tumutuklaw sa paa niya at tutuklawin ka rin yan. Good news. Darating siya. Aapakan niya yung paa. Mali ako. Yung paa niya, aapakan yung ulo ng scorpion. And this is the last. Virgo. Virgo ako eh. So Virgo, ayan, pakita natin anak. The constellation of Virgo. Okay, ayan, ang Virgo. Ayan, nakuha nyo? Pero ang kanyang verse, okay, ayan. Is a sign, ayan, a great sign. Okay, balikan natin ulit. Ayan yung Virgo. Yung Virgo, ayan na, composed of how many stars? 9 to 15 stars? Shining stars. Na nasa constellation ng Virgo. Ayan. The verse is Revelation 12:1 and Isaiah 7:14. Can we go to Isaiah 7:14? Therefore, the Lord Himself will give you a sign. Ang sinasabi niyang sign is constellation of Virgo. The virgin will conceive and give birth to a son and will call him Emmanuel. Balik natin ulit yung picture, anak. Ayan. Virgo means virgin. Tingnan mo yung hawak ng virgin, yung kamay. Anong hawak niya? A branch. Isaiah 4:2. Yung branch dyan ay si Jesus. Hello? And according to Isaiah, Jesus is called the branch, the son of David. So this constellation is saying, listen carefully, ang tagal na niya sa sky. Sabi nito, that a virgin will be bearing a child that will be called branch. The virgin birth of Jesus was already portrayed in the sky long time ago. Taon-taon, sinasabi, hindi natin nakikita at ayaw nating makita. Ang nakikita natin, puro sarili natin. Minsan nagbabasa tayo ng Bible, puro sarili natin nakikita natin. Huwag mo na yung sarili mo, puro na lang sarili mo eh. Kaya pag nagka-problema ka, ang hina ng sarili mo eh. Pag iniwan ka ng boyfriend mo, ang hina ng sarili mo. Nawalan ka ng trabaho, ang hina ng sarili mo. Kasi lagi, sa Christian life natin, puro sarili natin na nakikita natin. Stop it! Kasi nakikita natin lagi yung sarili nating stars. Kaya pag falling star ka, nawawala ka na. Di ba? Ang nakita natin, I want to be a mega star. I want to be a superstar. I want to be a diamond star. Yung iba naman, I want to be a star margarine. Stop looking to yourself on the stars. Jesus is the star. Hello? Who is the star? Hello? Kaya sumagot na kayo lahat dyan. See, who is the star? Jesus! Yan. Who? Jesus is the star. Revelation 22:16 as I close. I, Jesus, have sent my angel to give you this testimony to the churches. I am the root and the offspring of David, the bright morning star. Alam mo ba? Alam niyo po ba kung sino ang bright morning star sa planet? Venus. Alam mo ba yung siyam na planeta is all about Jesus. Alam mo lahat ng constellation is Jesus. Amen? Amen. Sinong hari nung pinanganak? Sumali ang political, sumali ang religious, biblical literature, heavenly, angels, astronomical activity. Wala po akong maibibigay, kundi isa lang. Hindi ko si Kibuloy. Hindi ako pinakamagagaling ng mga founders ng mga churches. Hindi ang Zoroastrianism. Hindi ang Protestantism. Pati born again, hindi ho kayo ang star. Tunay na star ay si Jesus. Si Jesus lang ang lahat ng Rome sumama sa kapanganakan niya. At matagal ng panahon, yung
Constellation of Virgo nagsasalita, may panganganak na bata na ang pangalan Branch. Hindi siya tungkol sa hapunan, tanghalian, o pinagsamang almusal at saka tanghalian. Hindi. Siya po ay branch. Na sa kanya, tutubo ka. Amen? Because Jesus is the reason for this season. Ted, okay yung makita niyo sarili niyo sa Bible. Pero minsan mamamali kayo ng tingin. Sana ang makita niyo si Jesus sa Bible. Magiging tama ang tingin niyo sa sarili niyo. Ngayon, sasambahin natin ang ating Panginoon. Aawit kami ng 2 awit ng Pasko na nagpapatunay na ang hari ay ipinanganak na. At sa pag-awit po namin, isuko ninyo ang inyong buhay sa iisang star lang. At yan ay ang ating Panginoong Jesucristo. Let's sing this song. Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round yon virgin mother and child, holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. Silent night, holy night, shepherds quake at the sight, glory stream from heaven afar, heavenly hosts sing hallelujah. Christ the Savior is born. Christ the Savior is born. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt His word. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and
kapag hindi mo inangat si Kristo sa buhay mo, at kapag hindi mo natagpuan si Kristo sa kaalaman ng Scripture, magfe-fail ang tao. Hindi mo madidiscover kung ano ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Jesus is the main subject of the Bible. Go back to Jesus. Celebrate His birth. Christmas is not about you. It is about Christ loving you. Let's celebrate the reason for the season. And the reason for the season is Jesus Christ. Let's celebrate His birthday. I have a suggestion to all of you. Next year, serve the Lord. Serve Christ. Stop thinking about yourself, because someone up there is thinking about your wellness and your welfare. Stop reading horoscope, looking for signs. The sign is Jesus. Look to Him, and you will be addressed. You will be blessed. You will be set free. You will experience joy without limit. Sa lahat ng mga naghahanap sa ating Panginoon, purihin ng Panginoon, celebrate Christ. Kahit wala kayong regalo, kahit wala ho kayong pera, kahit wala ho kayong Noche Buena, sapat si Jesus. Have a little Bible study. Kneel down before Christ. That is the meaning, the essence of Christmas. Hallelujah. Raise your hands. Lord, lumalapit kami sa iyo sa family. Humingi kami ng tawad sa lahat ng aming karumihan. Lord, patawarin mo kami sa aming mga doubt. Salamat sa peace, sa joy, sa preservation na nangyari sa amin sa panahon ng pandemic. Kami po ay tuluyang pinagpala mo. Bless mo ang pamilya. May bagong taong sigla. May bagong panahon na darating upang kami makapag-serve. At naniniwala kami na lahat ng aming pagsubok at ang lahat ng aming trials ay ma-overcome namin when we begin to look to Jesus, on Jesus. We will be blessed. We will be addressed. We will experience joy with no limit. We will experience, Lord God, breakthrough without any limit. At naniniwala kami na lahat ng aming hinihiling upang makapag-serve sa iyo ay mangyayari itong taon na ito. Pamilya, ang hiling namin ay ang matapos ang Solomon, magkaroon ng physical gathering, at anuman ang galaw ng kalaban, Panginoon, sa munisipyo, pinapalayas namin ang galaw ng kalaban sa pangalan ng Panginoong Jesus. And let there be, Lord God, blessing for Life Giver churches, the Life Giver family. Life Giverians will experience joy, peace, in Jesus' name. Merry Christmas! Merry Christmas!